usapang negosyo naman tayo mga ka-RSP, marami sa atin ang hindi na nakakapaglaan ng oras para sa self-care. Kaya naman, ang business na naisip ng ating kanegosyo this Monday ay dali ng kanilang serbisyo sa ating mga tahanan. Paano nga ba mag-handle ng self-care and wellness business? Alamin natin yan dito lang sa Negosyo Tayo. Hello, I'm Kat Angeles. We are a startup business. We are offering po yung home service namin na spa, massages, nail treatments po. Kagandahan, you don't need to leave the comfort of your home. Kami ang pupunta sa inyo. Before, from graduating po, nagtrabaho po ako as sa insurance company. For 7 years ko po siyang ginagawa. Until nung kinasal ako, nagka-baby ako. So that's the time, actually first time kong kumbaga na steady at home. Nasabi ko, pag pala nandito ka na sa married life, lalo especially nung dumating si baby, hindi mo basta-basta magagawa yung dati mong kumbaga hobbies or kumbaga yung mga trip mong gawin anytime eh. Kaya sabi ko, from before college, mahilig ako magpaayos, mahilig ako magpa-spa and all. Bigla ko naisip, pa-home service ako. Nagpa-service ako noon. I tried various po na mga negosyo rin na nag-home service. So sabi ko, why not na ako naman ang gumawa ng sarili ko? Kailangan bunuan mo ng time, yung pag-iisip, idea, yung concept na meron ka. Kasi marami na po na ongoing na mga business na ganito. Kaya sabi ko, ano ang magiging difference natin doon sa ibang existing na. Kasi definitely meron at meron magkakamuka So, pinag-isipan po even the price ranges, yung service na mai-offer, yung range actually halos same lang yan Yung work ko po before, actually ay 7 years with insurance company po. So, nag-work ako ng corporate setup. So, yun talaga sales. Kumbaga sales. Nagbebenta ako ng idea. Kaya sabi ko sobrang magkaibang market talaga siya totally po. Comparing to dun sa business na nabuo ko definitely po. Ang challenge po dito is more of, number one po yung, again, yung paghahanap po nitong aming mga mabubuting staff. Kasi sobrang hirap po makahanap ng tamang tao na kumbaga same goal na meron ka. Second challenge po is yung itong pag-reach out dun sa mga customers po. Continuous po pala na progress yon kung paano mo i-reach out yung market. Anong market ba ang target ko? For my tips and advice po, number one, never give up. Kasi malaking bagay po na pag nasimulan mo yung negosyo, yung idea na meron ka, sabi ko nga meron ka 1,000, pero kung wala ka ng idea kung paano sisimulan o palalakihin yun, sobrang no factor yun. Number 2 po is yung you have a partner or even family po, definitely. Family na gag-guide ka, papalakasin yung loob mo. Kasi ang laking bagay po na may sumusuporta sa'yo. Laking bagay po talaga na sabi ko, you have the same mindset sa mga taong meron ka, pero at the same time, same goal din ang meron ka para sa kanila. For those who want to start their businesses, huwag po kayo madi-discourage kasi kagandahan naman dito if you have your heart, if you have your mission po to help others, then everything else will go well po. Kaya naman tara, negosyo tayo.